Patuloy naman ang paghatid ng serbisyong totoo ng unang hirit sa mga sinilantang pamilya dyan po sa Malabon. At naroon pa rin si Connie Sison. Connie? Yes, Igan. Patuloy pa rin nga ang ating pagbibigay ng serbisyong totoo dito naman sa Potrero Elementary School sa Malabon. At katatapos lamang din ng napakalakas na pagbayo naman ng ulan dito sa parte na ito ng Malabon. At kanina nga tumagal ito ng 15 minutes. Nakikita natin na ngayon umabot nga yung ulan dito sa may door ng mga classroom hanggang doon sa may unang bahagi rin ng classroom, pati na rin doon sa may covered court area. Ganon kalakas kanina yung ulan. At ang isa sa mga naobserbahan natin na maganda naman dito sa Potrero Elementary School ay nakasegregate yung mga classrooms na tinutuluyan pansamantala ng ating mga kapuso. Sa nakikita natin dito sa classroom na ito ay itinalaga para sa mga senior, mga persons with disabilities at yung mga buntis. Kaya ito, nakikita natin ngayon, naririto na sila, at ang ilan nga sa kanila nanggaling na rin doon sa ating medical mission, nakapagpatingin na sa ating mga doktor. May mga wheelchair din na nakaantabay para kung kinakailangan nga silang dalhin kung sa pinakamalapit na ospital, mas magiging madali. Samantala ito, nakikita rin natin ngayon, patuloy pa rin po itong isinasagawa nating medical mission nga dito sa Potrero Elementary School para po ito sa mahigit sa 400 families na ngayon ay pansamantalang nanunuluyan dito nga po sa area na ito ng Malabon. Ito po ang eskwelahan na may pinakamaraming mga evacuees at nakikita ho natin tuloy-tuloy po ang pagpapacheck up ng ilan sa kanila, bata, matanda, mga buntis. Ito ho, nakikita natin. At ngayon, kasama pa rin po natin ang Philippine Medical Association. Siyempre, nagbibigay ng kanila pong serbisyong totoo sa ating mga kapuso dito. Ngayon naman, makakausap po natin si Dr. Mel Toquero. Good morning sa iyo, Doc. Magandang umaga sa iyo at saka sa lahat na nakikinig. Yes, Doc. Good morning po at magandang balita ito dahil nakakatulong ho ang Philippine Medical Association lalo na sa mga panahon na kailangan po ng tulong. Ano po ang karaniwang pinapakonsulta po sa atin dito sa Potrero? Ay, pangkaraniwan ho dito yung mga nakakahawang sakit sa evacuation center. And then yung mga nababad na pangatlong araw, pang-apat na yata silang nakababad, kadalasan alipunga. Resulta ito ng mga long time na nakababad yung kanilang mga paa. Kaya ang resulta, nangangati at nagsusugat yung kanilang mga paa. Ang advice namin, dapat nasa tuyo na lugar, iwasan yung mababad ulit at saka nagbibigay tayo ng mga gamot na reseta. Yun, nakikita ho natin, nagbibigay din tayo ng mga gamot dito. Dok, nakita natin yung mga bata, meron din kasi talagang nagda-diarrhea. Meron ba tayong mga inirekomenda o ready na mga gamot para sa kanila? Kasi immediate yung need na yan, Dok. Yes, lalo na yung sa mga socially minded natin, mga nakikinig, kailangan ho natin dito ng mga malilinis na tubig. Para doon sa mga nagdudumi dito, meron din kaming mga binibigay ng mga oral rehydration powder na kailangang tubig na malinis. Thank you so much sa inyo, Dr. Mel Toquero ng Philippine Medical Association. Nabanggit ni Dr. Mel na napaka-importante po ng malinis na tubig na inumin. Kaya naman, tumulong din po sa atin sa ating pagbibigay ng serbisyong totoo ang Maynilad para makapagbigay ho ng tubig inumin. Bukod pa syempre doon sa kanilang panghugas, panglaba, makakatulong ho ng malaki yan. At syempre, ongoing pa rin po ang atin namang pagbibigay ng libreng almusal, mainit na lugaw para sa mga kabataan. Kaya yan po naman ang ating ibibigay hanggang sa kaya po nating maibigay dito naman sa mga taga Potrero Elementary School. 400 families po yan. Kung may mga gusto pa rin mag-donate, maaari ho kayong tumawag sa amin sa unang hearing.